Hallelujah. Thank you, Jesus. Bago po ang lahat, nais ko basahin sa mga awit, chapter 98, verse 4. Sinasabi po dito, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, buong lupa, mangagpasimula at magsiawit dahil sa kagalakan. Oo, magsiawit kayo ng mga pagpuri. Amen. Tayo'y magsiawit ng papuri sa ating Panginoon sa ngayong umaga. Amen. Lingunin natin ang ating mga katabi. Hallelujah. Ngitian po natin sila. Tayo ay narito. Iwasan muna natin na magsimangot. Kundi tayo ay masadya dahil halikita sa bahay it Panginoon. Amen. Dito tayo ay sama-sama magpupuri sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Magsiawit tayo na may kagalakan sapagkat tayo ay mananagumpay bilang mga anak ng Diyos. Siya ang Diyos na mabuti sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Ikaw
Diyos, parati ka naming kasama, Panginoon. Kung kaya, O Diyos, wala na kaming hahanapin pa sa aming buhay, kundi Ikaw, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ay kasama namin. Kahit anumang nakikita namin sa mundong ito, sa aming bansa, payapa po kami sapagkat Ikaw ay kasama namin, Panginoon. Hallelujah. Nakamit sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo, Kapayapaan. Hallelujah. kapayapaan nagmumula sa'yo. Hallelujah. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang higit sa iyo, Diyos. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama.
nga ba sinasamba natin ang Panginoon sa mga oras na ito? Dahil ba sa pagpapalang natatanggap mo? Dahil ba sa himalang nararanasan mo? Bakit nga ba natin sinasamba ang Panginoon? Sabi ng Panginoon, sinasamba natin siya dahil siya, ikaw ay ikaw. Sambahin natin ang Panginoon dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikita tayo ng Diyos sa umagang ito. Alam niya ang ating mga puso at isip. Alam natin na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Marapat lamang na ang Diyos ay sambahin natin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang tamang panahon kung paano natin ipakita sa Panginoon ang tunay na pagsamba sa Kanyang harapan sa umagang ito. Awitin natin ito na may buhay sa ating puso, na hindi lamang ito lumalabas sa ating mga labi dahil kailangan nating umawit, kundi awitin natin ito dahil ito ang pagkakilala natin sa ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Bakit nga ba pinupuri kita? Oh, hallelujah, Jesus. Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba
kita, O Diyos. Mahal kita, O Diyos. Mahal kita, O Diyos. Sabihin natin, mahal kita, O Diyos. Walang iba. Oh, Jesus, mahal ka namin, Panginoon. Sa iyo ang kaluwalhatian, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. 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 Namnamin natin ang presensya ng Panginoon. Namnamin natin ang kabutihan ng Panginoon sa umagang ito. O Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dakila ka at tapat sa buhay namin, Panginoon. Lord, nalalaman mo ang aming mga kalagayan. Subalit, Panginoon, itinataas ka namin sa kalagitnaan ito, Panginoon. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Wala kaming dapat na itaas kundi ikaw, Panginoon. Jesus. Hallelujah. Wala kaming pwedeng ipagmalaki sa iyong harapan, Panginoon. Sapagkat sinabi mo sa iyong banal na salita na kung nais namin magmalaki ay ipagmalaki ka namin. Ikaw ang aming ipagmalaki, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Jesus. Hayaan natin na ikaw ay hipuin ng kapangyarihan ng Diyos sa umagang ito. Maging bukas ang iyong puso sa umagang ito sa Panginoon. Alisin natin ang maruruming kaisipan sa umagang ito. Ang nais ng Diyos ay magpalinis tayo sa umagang ito. Ang nais ng Diyos ay magpakumbaba tayo sa kanyang harapan. Ang nais ng Diyos ay siya lamang ang itaas sa ngayong umaga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, pinupuri ka. Sinasamba ka namin, Panginoon. Your will be done, O God. Your will be done. Your will be done, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa iyo ang kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, sa iyo ang luwalhati, Panginoon, O Diyos. Urabasikira baba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Bigay ka, Panginoon, ng mga gift, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Oras sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus.
ang Diyos na buhay. Ako ang Diyos na dapat ninyong sambahin sa Espiritu at katotohanan, aking mga anak. Tandaan ninyo, aking mga anak, ako ang Diyos na buhay na dapat ninyong sambahin sa Espiritu at katotohanan, aking mga anak. Aking mga anak, sundin ninyo ang aking sasabihin sa inyo. Lumapit kayo sa akin na mayroong pagpapakumba, aking mga anak. Mayroong pagpapakumbaba. Magsipagpuri kayong lahat sa akin. Kinakailangan ng pagpupuri sapagkat kayo ang aking mga anak. Walang ibang magpupuri sa akin kundi kayo na aking mga anak. Kayo ang aking mga anak na dapat na magbigay ng kapurihan sa akin. Kapurihan sa akin, aking mga anak. O aking mga anak, ito ang sasabihin ko sa mapit kayo sa akin na mayroong pagpapakumbaba. Humingi kayo sa akin ng karunungan. Humingi kayo sa akin para magamit ninyo sa paglilingkod sa akin. Mga anak ko, gamitin ninyo ang karunungan na nanggagaling sa akin, aking mga anak. Kinakailangan yan sa inyo. Ibibigay ko yan sa inyo, aking mga anak. At ito, tandaan ninyo, aking mga anak, huwag kayong manglulupaypay. Patuloy kayong maglilingkod sa akin. Patuloy kayong maglilingkod sa akin. At huwag kayong matakot sa kapanahonan ngayon. Huwag kayong matakot sapagkat mahal ko kayo, nakikita ko kayo, aking mga anak. Huwag kayong matatakot. Kayo'y aking mga anak. Pananampalatayahan ninyo na kayo'y aking mga anak. Hindi ko kayo pababayaan, aking mga anak, sapagkat mahal ko kayo. Nakikita ko kayo, aking mga anak, sa kapanahonan ngayon. Magsiingay kayo para sa akin. Napakagulo ang sanglibutan, aking mga anak. Napakagulo. Huwag ninyong pansinin. At huwag kayong matakot sapagkat kayo'y nasa aking mga kamay, aking mga anak. Hindi ko kayo pababayaan. At magpatuloy kayo. Magpatuloy hanggang sa ako'y dumating, aking mga anak. Kukunin ko kayo, aking mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Damin pa po natin ang pinaka-mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga. Mayroong mensahe ang Diyos. Kaya dapat po nating tanggapin na ito'y nanggagaling sa Kanya. Naniniwala kong ito'y para sa inyo, para sa atin, para sa Kanyang iglesia. Mananalangin tayo, samahan po ninyo ako na mayroong pananampalataya sa isang Diyos na mayroong katugunan sa lahat ng ating mga pangailangan. Sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumalang ng langit at ang lupa at lahat ng mga nabubuhay. Siyang pinanggagalingan ng buhay sa oras na ito bilang iglesia. Kayo po ay aming hinahandugan ng taos-pusong pagsamba. Bilang Diyos, nararapat po kayo sapagkat tinuruan mo kami kung papaano manalangin na ikaw ay aming uunahin at bibigyan ng tunay na pagsamba. Pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. At sapagkat itong inyong mga anak ay nalaman ang buong katotohanan, so wala nang ibang dapat na ikaw na papurihan kundi kayo lang po. Iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa bawat araw na idinaragdag mo sa amin. Maraming salamat po sapagkat kanina ay ginising mo kami, ibinangon mo kami sa aming pagkakatulog na buhay na buhay. Malakas, maayos ang aming mga pangangatawan. Maraming salamat po, aming Diyos Ama, sa mga ipinagkakaloob mo sa amin na mga pangailangan namin. Ganon din, Lord God, aking inihingi po ng tawad. Hallelujah, ang aming pagiging lukewarmness
sa pagpupuri at pagsamba sa inyo. Gaya nga ng sinabi ng mensahe, so nararapat lang ng lahat ng mga tumatawag sa inyo at kumikilala sa inyo bilang Diyos, nararapat na ikaw ay aming bigyan ng tunay na pagsamba. Kung minsan hindi namin nagagawa ito, kung minsan nahihiya kami na buksan ang aming mga labi, nahihiya na itaas ang aming mga kamay bilang sagisag ng aming pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat. Lord, pinapaalalahanan mo kami bilang inyong mga anak na nararapat na kami ay mapuno ng pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba. Kaya nga inihingi ko po ng tawad ang mga pagkukulang namin ito, ang kakulangan ito. Kung kaya nga po, Diyos, kung minsan nagkakaroon, Lord, ng mga bagay-bagay na mahirap isipin, subalit sa amin din ang mga pagkukulang. Patawarin mo ang iglesyang ito. Ganon din, Lord God, iningi ko po ng kapatawaran, hallelujah, ang mga nangyayari sa aming bansa ngayon. Batid ng lahat, Lord God, hallelujah, that there is a problem today, especially, Lord, hallelujah, sa larangan ng pangpolitika, magulo, masalimuot, at kung minsan ang aming mga mambabatas, kung saan pa yung hindi dapat nilang ipasang batas, yun pa kung minsan ang pinagtutuunan ng pansin. Kaya nga po, Diyos, patawarin mo po, Lord God, ang aming bansa sa kakulangan ng paglilingkod sa inyo. Panginoong Diyos, itinataas ko rin, Lord, ang inyong mga anak na narito ngayong umaga. Ikaw ang nakakabatid kung ano ang intensyon nila sa pagpunta rito. Mayroon dito marahil, Lord God, na galing sa kanilang mga bahay ay mayroong daladalang problema. Mayroong pasan-pasang problema. Mayroong mga pamilya na hindi nagkakaunawaan. Mayroong mga iba't ibang pangangailangan patungkol sa kanilang mga anak. Right now, Lord, itinataas ko po ang mga magulang na yun na may problema sa kanilang mga anak. Dalawin mo sila, Diyos. Dalawin mo sila. Kalingain mo. Tulungan mo sila, Diyos. Maging, Lord, ang aming bansa, ang aming tagapagsalita ngayong umaga. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumakanya upang malaya niyang maipapahayag ang inyong mga salita at malinaw na makakarating po ito sa lahat ng mga narito na walang ibang ninanais kundi mabusog na inyong mga salita. At ang iba't ibang mga participants pa, Lord, bigyan mo sila ng karunungan para magampanan nila ang kanilang banal tungkulin sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, sa iyo po ang lahat-lahat. Ito po ang aking hiling at panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sa Diyos ang papuri.
Maadong adlaw sa tanan. Asing paya na kaon kag mga taga-Batiano. Maayong adlaw sa tanan. Okay, so kag ako nga sing parte ay patungkol sa pagtao, pagbibigay. Ayam na akong bukay kailangan kag paghamon para sa mga taga-Batiano dahil ay nakikita ra nato Sister Risa kung ano kag epekto it pagbibigay kasi ay kaadoy kag ato simbahan sa ngasing. Pero buko gihapon kay natatapos sa maado kag ato bubong dahil ay karamo pa kitang dapat humanon. Pero kag pinaka-importante sa tanan ay hindi natog kalimutan na kag tithing o pagbibigay ay ato kay na obligation sa ato Ginoo. So sa ngasig na aga kag pangutana ay kaado baga talaga magtao kung sa karamong mga nangyari sa ato kalibutan ngasing. So i-remind yang nako ha. Ngasing tong nagray na quick nagkainggait 6.9 or 6.8 na klindol sa Cebu. Sinunran it another lindol twice sa Davao. Kahapon ay nagkaingrat lindol sa Zambales. So kung ato amayatan ay pag-share kalikag nangyayari, kaado baga talagang inggagahapon kita it pusong mapagbigay. Pero sa mga Kristiyano, kinaay kailangan talaga nato. So, sa mga 4 square po, kag tithes and offering ay maintik pa kita, kinaayging papaalalay sa ato. Sunday school pa yang namo kato, tong time ni na Ma'am Fabregas, hanggang kami ay naging youth kay Pastor William, hanggang sa maramong mga pastor nagrayan sa Barangay Batiano, Foursquare Gospel Church, kag pagtao ay paulit-ulit nag-remind sa mga members. Kada katong mga nagragko dili, char sa amo ni na Ma'am Joy, ni na Sister Concisa, ayam namo kung ano kag ibig sabihon it pagbibigay. Kada sa ngasing na aga, ingahamo na ako kag bawat usanak, kita ay magkainggait, pusong mapagbigay, nakinggat ka sa diyahon, kasi silingan sa Biblia ay, kaado magtao kung kita ingat pusong masadyahon. Pag kita ay nagtatao, kag pagpapalait ato Panginoon, ay patuloy kayo nang nag-overflow sa ato mga tagipusoon, uya kita nagkukuyang, beta asit damot katong mga miyembro at Batiano nagkukuyang. Ulito na ako ha. Taas it damot kag miyembro it Batiano Foursquare Church nagkukuyang sa endra mga pangangailangan. Hay, di tama ako? Uyat nagtaas it damot, ibig sabihin, uya nakakaramdam kag mga taga Batiano Foursquare Church it pagkukuyang. Dahil kag ato Ginoo ay padayon nagpupuno it ato tanang mga pangangailangan. So sa ngasing nakaga, padayon natong padayon kitang magtao dahil kag pagtao ako ay naniniwala na kaila ibuko yang para sa simbahan, kaila ay also para sa mga nangangailangan, lalong-lalo ay sa mga komunidad na pwede natong ma-reach out sa pamamagitan nit ato mga pagtatao o pagbibigay. So imo kinakaghamon nato sa ngasig nakaga na kita ay padayon nak magtao para kag pagpapalait ato Panginoon ay patuloy ra natong maramdaman. So bago ako tapos, kita ay mapangamuyo. Salamat Panginoon sa padayon na imo ing tatao sa bawat usa. Salamat Panginoon sa kalakasan naktaglay it bawat usa sa amo. Salamat Lord sa mga pagpapala, sa mga biyaya nakpadaloy nimong ing tatao sa bawat miyembro Panginoon at Batiano Foursquare Church. Panginoon, maramong salamat dahil ikaw kagpatuloy na nagpapadaloy it imo mga biyaya ag sa agang kali Panginoon. Padayon namong ingahanrom nakpadayon nimo kaming pagpalaon. Tawan nimo kamit amo mga pangangailangan, Lord God, ag punuon nimo kag amo mga sisidlan para hindi kami magkuyang. Salamat Lord dahil nagpapati po ako na kagpagtao Panginoon ay pagpapatunay it amo pagmamahal sa imo bilang amo Dios. Ag patuloy nakpagpapaalala Lord God na kag amo pagtao Panginoon ay dahil sa ikaw ay padayon nagtataora sa amo. Sa ngasing nakaga Lord God, kalingtanan ni amo ing babalik sa imo sa pangalan ni Jesus. Amen. Buko na ako ayam ko ingat intermission number. Okay. Diyos ay buhay, ali magbigay. Kapag ikaw ay nagtanim, tiyak may aani. Kaya't buto'y wag mong
Hello. Hinihiling ko ang lahat na tumayo para sa pagbabasa ng ating salita ng Diyos. Hebreo 12, chapter 12, verse 25 to 29. Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa verse 26, dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon. Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Sa verse 27, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing, aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Verse 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos na parang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Sa verse 29, last verse, sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay apoy na tumutupok. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Ako'y masaya pagkat narito ka. Amen. Praise God. So, God is good. And all the time, God is good. Ano man ang mauna, God is good all the time, or all the time God is good. Iisa lamang ang ibig pong ipahiwatig na ang Diyos talaga ay mabuti sa lahat ng panahon. Nayayanig man tayo, ang mundo po ay nayayanig, ang iba't ibang dako ay nayayanig. Pero salamat dahil mayroon pa rin po tayong Diyos na mabuti, totoo, hindi nagkulang at hindi po nagpapabaya. So, mayroon pa rin po tayong rason para patuloy na sambahin, pasalamatan ng atin pong Panginoon. So, by the way, welcome po sa bawat isa. Tayo po ay nagagalak na muli ay magkasama sa tahanan ng Panginoon sa isang natatanging oras at pagkakataon na tayo po ay mayroon para patuloy na ang Panginoon ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, itaas ang kanyang pangalan at patuloy na maparangalan siya sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, salamat sa Panginoon at tayo po ay patuloy na nagkakasama-sama. So, mayroon po tayong mga bisita sa ngayon. So, atin pong malugod na tinatanggap at welcome ang mag-asawang ang ating pong mga kapatid, si Andy Francisco, so at si Christine Francisco. So, bagamat sila po ay galing po ng Mindoro, so Occidental yata. Pero salamat po sa Panginoon, sila po ay narito, sila po ay diyan nakatira sa lupa ni Pastor Boy Paminyalan. At salamat po sa Panginoon at napakagandang pagkakataon na tayo po ay nagsasama-sama sa tahanan ng Panginoon. Mayroon pong iisang layunin. Ito po ay ang patuloy na masamba, mapasalamat at parangalan ang Panginoon. So para po sa atin pong, bago po tayo dumako sa atin pong mga announcement. So nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil muli ay nakarating kami na ligtas at maluwalhati. Naging matagumpay po ang amin pong natapos na Pastors Conference na ginanap po sa Kahedyukan sa Sibuyan at naging matagumpay dahil alam po natin na ito po ay dahil sa tulong at sa pagsama ng atin pong Panginoon. So patuloy po ang nating ipanalangin ang atin pong building project.
So natapos na po natin ang isang phase ng atin pong project, ang atin pong ceiling o ang atin pong kisame. At ngayon po ay ang atin pong target at ang atin pong ipinapanalangin sa Panginoon ay isusunod po natin ang pagsaayos o paggawa ng atin pong tiles. Although tayo po ay magko-concentrate muna dito po sa ating pong main hall. So dahil po rito ay habang nag-uusap kami noon ni architect, no, so kami po ay nagkaroon ng isang conclusion kung paano po tayo, kung paano po natin magagawa ng paraan na makalikom po tayo ng mga kakailanganin po nating tiles sa atin pong project. At salamat po sa Panginoon dahil siya po ay gumawa ng isang tarpaulin at doon po ay nakalagay po yung mga specific na number of tiles, kung ano po yung lapad po nito natin pong gagamitin. So yung tiles natin pong gagamitin po rito ay medyo mahal dahilan sa ito po ang Class A. Nung nag-uusap po kami, so sabi ko ay marami po yung mga tiles na ikinakabit ngayon na nagtutuklapan. So sabi niya, itong ilalagay natin, Pastor, ay hindi magtuklap sapagkat ito po yung Class A na klase ng tiles. Kaya mahal, medyo may pagkamahal po ito. Pero salamat po sa Panginoon at kung nakikita po ninyo yung atin pong bulletin board doon sa likod, ay ito po yung tarpaulin na nakalagay po roon yung atin pong mga number of tiles na kakailanganin. So kung nakikita po ninyo dito po sa atin pong monitor, so ito po yung atin pong mga kailangan na mga tiles. So ito po ay 60 by 60, ito po lahat. Ang 60 by 60 na tiles po ay nagkakahalaga po ng 300 pesos bawat piraso. So, ang kailangan po natin na tiles dito po lang sa loob ng main hall is 1,250 pieces times 350. Ito po ay nagkakahalaga po ng 437,500. Mayroon tayong 30 by 30 na tiles na tig 200 pesos. Ito po ay yung para sa stairs. So, ang nakikita po natin sa monitor at doon po sa atin pong sa likod, ay ito po yung kabuuan ng tiles na gagamitin up and down, dito po sa baba at dito po sa taas. Pero hindi po natin ito isasabay. Ang atin po munang uunahin ay yung dito po sa baba. So wag po na nating pakialaman. So kung mayroon pong ng 60 by 60, yung ito po ay nakakahalaga ng 350 pesos. At kung makikita po natin dito, kung bagamat hindi natin masyadong makita, ang gitna po ay, ito po ay sinagot na po ni Architect Ruel Pahutagana. So, yun po ang nakikita po natin doon sa gitna. So, ang gagawin po natin, so kung tayo po ay patuloy na kinikilos ng Panginoon at magkaroon ng kabigatan para po sa atin pong gawain, so, in-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. So, ang atin pong gagawin, mayroon po yung mga number of tile, na mayroon po mga number yan, kung ilang block, kung ilang block ang pwede nating i-donate. At ang gagawin po natin, ay ito po, ay kapag halimbawa gusto ninyo na mag-donate ng 5. So, yung 5, tatabunan po natin ng puti at ang ilalagay po natin doon sa labas ay ang inyong pangalan. So hanggang makita po natin, para makita po natin kung ilang piraso na lang buba ang atin pong natapos at ilang piraso ang natitira. So kung tayo po ay nais po na tumulong sa gawain ng Panginoon, so ipanalangin po natin. So 350 by ang isang piraso. So kung gusto po ninyo, kayo po mismo ang maglalagay, no? So at para makita natin, no, kayo po ang maglalagay ng tatabunan po natin. Halimbawa, yung isang block ang gusto nyo, yung isang kahabaan, kung ilan na block yon, pagkatapos tatabunan po natin at ilalagay po natin ang ating pumapangalan kung sino po
yung nag-donate at sumagot ng mga block na iyon. So hanggang matapos po natin. So hindi po natin sinasabi, ang akin pong panalangin, ang desire sa Panginoon, na ito po ay kung kakayanin po natin na bago po dumating ang atin pong anniversary by 2026. Ito po ay by April. So kung kalooban ng Panginoon at sa biyaya ng Panginoon, na magawa po natin na maihabol dito sa... Pero hindi po sinasabi po natin, huwag po nating isipin na talagang pinipilit natin na ihabol po natin sa atin pong anniversary. Iyon po yung desire ko, yun po yung akin pong panalangin. Pero tingnan po natin ayon po sa biyaya ng Panginoon. So kung magawa po natin ito, kasi kung gagawin po natin ito, dapat by second week ng March ay maibigay na po natin para magkaroon po tayo ng pagkakataon, panahon na mga bago isang buwan, bago ang ating anniversary para po sa pagpagawa. So, kung mangyari po ito na masagot natin o makahanap po tayo ng mga sponsor at yung lahat ng tiles ay atin pong masagot, so ang sasagutin na lang at gagastusan na lang ng atin pong church ay ang labor, ang simento at ang buhangin. So, panalangin po natin. So, kung kayo po ay desidido at kayo po ay mayroon pong nais, so, pakivisit po yung atin pong bulletin board at tingnan po natin po. Mayroon po mga legend doon at tingnan po natin kung paano po yung atin pong maibibigay sa gawain ng atin pong Panginoon. So, ito po ang atin pong patuloy na panalangin sa Panginoon. Patungkol sa atin pong mga announcement, so ang ating pong cottage devotion, ngayon pong October 16, ito po ngayong darating na Friday, ay sa bahay po ni Sister Jocelyn Pabito. So ito po ang atin pong ipinapaabot sa bawat isa. So ang atin pong mga UFM, ang UFM department at officers at members, pagkatapos po ng atin pong gawain ay magpaiwan po saglit at mayroon po kayong saglit na pag-uusapan. So kahit po yung atin po mga youth department, no? All department para po sa magkaroon po ng meeting with the council. So pagkatapos rin po ng atin pong service, so lahat po ng officers ng youth department, mayroon din po kayong meeting pagkatapos. So dahil po natapos na po yung atin pong paggawa, so atin pong ine-encourage ang bawat isa, dahil una, kahit wala po kami kahapon, sana ay malinis po natin ang atin pong taas, dahil wala na rin pong mga masyadong sagabal. So maramo naklimpyohon kita sa taas into preparation sa paghahanda po natin ng atin pong iglesia. So ato mga electric pan gihapon ay initiit buga dahil masyarong gamit kasi sa taas kada masyadong puno it alikabok. Pero patuloy po natin ipanalangin. So kung magawa po natin na meron po tayong katipon, ibig sabihin siguro kung sa darating na Sabado ay magkaroon po tayo ng katipon para sa mga bagay sa ating pong paglilinis. So salamat po sa Panginoon at tayo po ngayon ay darako sa salita ng Panginoon. Ang ating pong text na binasa po ng atin pong scripture reader ay makikita po sa aklat po ng Hebrews chapter 12 from verse 25 hanggang sa verse 29. At nais ko pong magsalita sa isang topiko, seeking the things which cannot be shaken. Yung paghanap o pagtingin doon sa mga bagay na hindi nayayanig. Dakila at mapagpala naming Diyos. Sa inyo po, amin pong patuloy na ipinagkakatiwala ang sandaling ito, Panginoon, ng amin pong pagbubulay-bulay ng inyo pong mga banal na salita. Dalangin po namin ang inyo pong mga salita ay maging biyaya at pagpapala sa bawat isa. Buksan ang bawat puso, ang bawat kaisipan pangunawa upang inyo pong mga salita, Panginoon, ay tunay na maging kalakasan ng bawat mga anak mo. Salamat po sa inyong ginawa. Pagpalain niyo po ito, Panginoon,
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po ng sinabi po ni Brother Mark kanina. So, recently ang atin pong bansa ay sunod-sunod na nakaranas ng tinatawag na mga pagyanig. At alam po natin na marami pong mga bagay sa ngayon ang nagpapayanig o nagpapatinag, nagbibigay sa atin ng kaguluhan, nagbibigay sa atin minsan ng pagkatakot o pangamba. Hindi po lamang ito tungkol sa mga tinatawag po nating natural na mga kalamidad. Ang atin pong bansa ay nakita po natin kung titingnan po natin sa mga nakaraan pa ng mga buwan, tayo po ay nayanig sa balita ng tinatawag na flood control, na kung minsan ang atin pong mga damdamin parang mayroon pong halong galit, mayroong halong pagkadismaya sa nangyayari sa atin pong gobyerno, sa atin pong pamahalaan. At tayo po ay nayayanig sa ganito po katindi na mga kaganapan, sa ganito po katindi na laki ng corruption na nangyari sa atin pong pamahalaan. Nakakakita po tayo at nakakarinig po tayo noong nakaraang mga buwan sa pamamagitan po ng mga tinatawag na digmaan po sa Middle East between Israel at ibang mga bansa. So, lahat ng mga bagay nito. At ngayon, yung recently nakita po natin na ang atin pong ibang bahagi ng atin pong bansa ay nayanig po ng napakalakas na lindol. So, yananig po ng 6.9 magnitude ang Cebu. Ito po ay sinundan ng 7.6 o 7.5 na lindol po sa Davao noong umaga. At sinundan uli pagkagabi ng 6.8, ganun rin pong lugar. At iba-iba pong mga lindol na yumanig sa iba't iba rin pong lugar dito po sa Pilipinas. Mayroon po sa Baguio at sa ibang lugar. At tayo po ngayon ay nangangamba at ang buong bansa ay nangangamba na hindi lamang po ito ang pwedeng pagyanig na atin pong mararanasan. Kaya ngayon po ay binabantayan yung iba't ibang mga active fault line dito sa atin pong bansa. At alam po natin na kahit po yung atin pong lugar dito po sa Romblon ay kasama sa mayroon pong mga tinatawag na mga fault line. Hindi po natin alam kung ano po ang pwede pong mangyari. Ngayon, ang Maynila ay nag-declare po na magkakaroon po sila ng ilang buwan na modular mode ng pag-aral. Wala pong papasok sa mga building, sa mga physical na building, sa mga paaralan, sapagkat pinangangambahan yung pagdating ng tinatawag nilang the big one para po sa Metro Manila. Lahat ng mga katotohanan pong ito ay alam po natin na nagbibigay ng pagyanig pangamba sa bawat isa po sa atin. Alam po natin ang lindol po ay hindi po nape-predict. Hindi po ito katulad ng bagyo na kung minsan ay pwede po nating paghandaan. Yung mga matitibay na mga structure ay mayroon pong laban sa bagyo, pero ito po ay hindi ligtas pag ang pag-usapan po ay lindol. So, nakita po natin doon sa mga balita, marami pong namatay, marami pong mga nasalanta, kahit ilang segundo lamang, no, ang mga pangyari pong ito. Pero ang dulot, ang epekto po nito ay nakikita nating nakakagimbal at nakakaawa yung mga lugar na nasalanta ng mga kalamidad na ito. Ano po ang ibig pong sabihin ng lahat ng mga pangyari pong ito? Talagang ang huling panahon na ito na mayroon po tayo ay nagpapatunay na ang Panginoon ay malapit na, ang Panginoon ay nagpapahayag po sa atin at tayo po'y niyayanig, tayo po'y inuyog para maunawaan po natin na yung buhay po natin ay dapat po nating ipaghanda sa mga bagay sapagkat kung minsan lahat ng atin pong atensyon ay wala na sa Panginoon, wala na sa paglilingkod, wala na sa pananampalataya, kundi halos yung lahat at karamihan po nating atensyon ay nailalagay po natin sa mga bagay ng sanlibutang ito. At maaring ito'y ginagawa ng Panginoon para gisingin po tayo sa isang katotohanan ng mayroon pong Diyos na dapat po ngayon pa lang ay pag-alayan ng tunay na pagkilala, tunay na pagsamba,
tunay na pagparangal. Naalala po narinig po ninyo kung tayo po nagbabasa ng mga balita, no? Habang yumuyugyog ang sigaw ng mga tao, no? Tama na, Lord. Kung sa ato'y nakakarumrum kita na magpanawag sa Ginoo sa panahon na nangyayari kag kalamidad. Pero aantayin po ba natin ang mga bagay nito? Dito po sa atin pong binasa ay makikita po natin po rito na nagbigay po ng paalala ang aklat ng Hebrews na nagsasabi na minsan pa yayanigin ko hindi lamang ang lupa kundi maging ang langit. Ito po ang sinasabi po ng Hebrews chapter 12 na sa verse 27. Sabi po rito, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsabing aalisin ang manilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. So, nang pag-aralan ko po yung salitang hindi lamang yung lupa, sapagkat ang verse 26 ay nagsasabi ng ganito, no, sabi dito, minsan ko pang yayanigin hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Pero take note kung atin pong pag-uusapan, ang salita pong na Griego na ginamit po sa langit, no? Minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang langit, hindi lamang ang lupa kundi ang langit. Hindi po ito tumutukoy doon po sa tinatawag na trono ng Panginoon doon sa kalangitan. Ang tinatawag po ritong langit ay kasama po ito doon sa tinatawag na created universe ng Panginoon at the time of creation. So ang ibig pong sabihin na sinasabi po rito na yung pagyanig na sinasabi ng Panginoon, naggagawin ng Panginoon sa huling mga panahon, hindi lamang lupa, kundi kahit yung kalawakan. Kung malalaglag po yung mga bituin, yung mga meteors po ay maglaglagan dito po sa at ito po ay sinasabi ng aklat po ng Revelation. Na huling mga panahon mangyayari po ang mga bagay na ito. So ang ibig po sabihin, ngayon pa lang ay sinasabi ng Panginoon sa atin na mayroon pong panahon na gagawin po ito ng Panginoon. Pero titingnan po natin sa banal na kasulatan na sadyang mayroon pong mga bagay na sinasabi ang Biblia na hindi po nayayanig. Unang bagay na kikitingnan po natin, the things which cannot be shaken. Ang verse 28 ay nagsasabi, kaya't magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Ano po ang sinasabi po ng wikang Ingles? Hebrews chapter 12 verse 28. Ganito po ang sinasabi. Verse 28. Sabi po dito, therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us thankful and worship God acceptably with reverence and awe. Sa wikang Tagalog ay napakaganda po yung salitang ginamit. Hebrews chapter 12 verse 20, kaya't magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa parang kalugod-lugod, sa Kanya may paggalang at pagkatakot. Ang tinutukoy po rito na kahariang hindi nayayanig, ito po'y tumutukoy doon sa trono ng Diyos sa kalangitan. Hindi po ito tumutukoy doon sa verse 27 na sinasabing yayanigin hindi lamang ang lupa kundi ang langit, na tumutukoy doon sa physical universe na ginawa ng Panginoon, nakasama sa paglikha. Pero ang tinutukoy po rito sa verse 28, magpasalamat po tayo, tumanggap tayo, mayroon po tayong kahariang hindi nayayanig. Yes, the throne of God cannot be shaken. At ito po yung lugar na inaasam ng bawat isa. Sino ka gusto na magpaka-star dili sa kalibutan? No. Alam po ba ninyo, at ito po ay makikita po natin doon sa mamaya sa atin pong conclusion sa Matthew chapter 24, na ito po ay isa po sa kaganapang sinasabi mismo ng Panginoon na tanda ng kanyang muling pagbabalik na magkakaroon ng iba't ibang mga pagyanig. So dito po yung makikita po natin na sinasabi ng banal na kasulatan, magpasalamat po tayo sa Diyos. Mayroon pong kaharian, yung trono sa kalangitan na inihanda ng Panginoon doon sa kanyang mga anak. Ito yung dako na kanyang paglalagyan at pagdadalan sa bawat isa sa atin
sapagkat ang trono ng Diyos ay hindi po maaaring abutin ng anumang pagyanig. Iyon po yung bagay na dapat doon po tayo nakatutok, doon po yung atin pong atensyon. Yes, the throne of God cannot be shaken. So the kingdom of God can never be shaken. At sana bilang mga mananampalataya, nasain po natin, siguraduhin po natin na marating yung kaharian ng Diyos sapagkat sa oras na yaon, wala tayong anumang pangamba at makakaligtas po tayo sa anumang kaguluhan dito po sa sanlibutan. Pangalawang bagay na makikita po natin po rito, na sana ito po yung atin pong panalangin. The children of God must not be shaken. Tayo po bilang mga anak ng Diyos. Paano po tayo tumatayo? Paano po na tayo po ay tumatayo sa gitna ng mga pangyari at mga kaganapang nangyari sa buhay po natin? Kung nakabalita kita it mga tuyar, ano kag ato pakiramdam habang nakikita nato itong mga wasak na mga building? No? Maaring tayo po ay natatakot, maaring tayo po ay nanlulumom, tayo po ay naaawa. Pero tandaan po natin na ito po ay bahagi ng katotohanan na sa sanlibutan pong ito, marami po tayong mararanasang hindi po pangkaraniwan. Bahagi po ito ng atin pong pamumuhay, bahagi po ito ng pagkalalang ng Panginoon, bahagi po ito ng plano ng Panginoon. Alam po ba natin, no, sabi kanina ni Pastor Jolie sa Sunday School, kung bakit nangyari po ito ngayon sa Pilipinas, sunod-sunod na kalamidad? Ito po ay dahilan sa nakikita ng Panginoon yung sobrang kasamaan, kasakiman at hindi tamang puso ng mga Pilipino sa panahon pong ito. Tandaan po natin, hindi po tinotolerate ng Panginoon at hinahayaan ng Panginoon. Mayroon po talagang tinatawag na day of reckoning na tayo po ay magsusulit sa lahat ng mga mali, pagkakasala na nagagawa ng tao laban sa Diyos. At tandaan po natin kapag naipon na yung mga bagay na ito at oras na tayo po ay siningil ng Panginoon sa iba't ibang pamamaraan, hindi po tayo pwedeng makatanggi nito. Hindi po natin pwedeng maiwasan at magiging masakit para po sa atin. At tayo po bilang mga mananampalataya, na sana tayo po yung mga tao na kahit mayroon pong ganitong mga pangyari sa buhay po na dumarating sa sanlibutan pong ito, makita sana sa atin na tayo po'y iba sa ibang mga tao diyan sa labas. O nararamdaman po natin, mayroon po tayo maaring pangamba. Pero sa puso po natin, sa atin pong pananalita, mayroon po tayong tinatawag na tibay ng loob, mayroon po tayong tibay ng pananampalataya sapagkat alam po natin bilang mga anak ng Panginoon, alam po natin kung paano po tayo iingatan at ililigtas ng Panginoon. Kaya, mayroon po tayong tinatawag na Matthew chapter 6 verse 28, sabi ng Panginoon, bakit kayo nababalisa? Bakit kayo nagugulumihan kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong daramtin, kung ano ang inyong iinumin? Hindi nyo ba alam na ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan? Ito po yung kinababalisahan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. So bakit matitinag po tayo sa ibang mga bagay na alam po nating darating ang mga bagay na kung tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos na nakakaunawa ng mga katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Oo, maranasan po natin, makita po natin yung ganitong mga pangyari. Pero bilang mga anak ng Panginoon, dapat na hindi po tayo natitinag sa mga bagay na atin pong nararanasan. Sapagkat ang atin pong pananampalataya at ang pag-asa po natin ay hindi sa mga bagay na nangyari, kundi ang pag-asa po natin at ang security po natin ay sa kamay ng atin pong Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan panalangin may pagpapasalamat, lahat ng atin pong kahilingan, atin pong iparating sa atin pong Panginoon. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ang sinasabi po roon, therefore, beloved brethren, be steadfast, unmovable, huwag kayong matinag, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, sabi rito, magpakatatag kayo, huwag kayong matinag,
magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon, yamang nalalaman ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. So ang paalala sa atin ng banal na kasulatan, huwag matinag. No? Sapagkat alam po natin yung atin pong kalagayan. Alam po natin na mayroon pong Diyos na kasama po natin. Mayroon pong Diyos na magbibigay sa atin at mag-iingat po sa atin kung tayo po ay totoong tapat na kumikilala at naglilingkod na mayroon pong katapatan sa Kanya. Ako'y naniniwalang dumating man yung mga kalamidad, dumating man yung panahon ng pangangailangan, ang Diyos kasama po natin ang mag-iingat sa atin sa lahat ng mga bagay at sa lahat ng mga sakuna. Yes, the children of God must not be shaken. No? Tayo po bilang mga anak ng Panginoon, sino po tayo? At nangyari po lamang na tayo po ay lubhang nababalisa kapag tayo po ay kulang sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Walang matibay na pananampalataya doon sa Panginoon na atin pong pinaglilingkuran. At pangatlong katotohanan na makikita po natin po rito, our faith should not be shaken. Yung ating pananampalataya ay dapat na maging matibay rin naman sa Panginoon. Ano po ang sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 23? Sabi po roon, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for faithful is He who promised. Sabi po roon, kaya't panghawakan nating mahigpit ang propesyon ng ating pananampalataya sapagkat tapat siya na sa atin ay nangako. Mananampalataya, ang pinag-uusapan po rito yung atin pong pananampalataya. Gaano po ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? Gaano po ba natin inilalagay sa kamay ng Panginoon yung buhay po natin, yung lahat ng mayroon po tayo, yung lahat ng future mayroon po tayo. Tandaan po natin, hindi po natin alam kung ano po ang mangyari sa mga panahon na darating. Pero ang alam at sigurado po natin, mayroon pong Diyos na kasama po natin. At kung atin pong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ay napakalakas at ito po ay napakahigpit, tandaan po natin, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Marami pong mga heroes o pananampalataya na nakatalaka sa aklat po ng Hebrews chapter 11. Nakita po natin yung kanilang mga pinagdaanan na even at the point of death, yung kanilang pananampalatayang kanila pong pinanghahawakan ay totoong hindi po nila binitawan. Hindi po sila natinag. Kahit mayroon pong banta ng panganib, kamatayan, sila po'y pinahirapan, sila po'y nurtured, pero yung pananampalataya sa Panginoon ay kanila pong tinayuan at kanila pong hinawakan. Mananampalataya, ito rin po yung nais ng Diyos. Sa kapanahunan pong ito na talagang napakasama at napakahirap, pahirap ang kalagayan ng mundo. Tanging pananampalataya po natin sa Diyos ang magliligtas po sa atin sa ganito pong kalagayan. Nais ko pong dalhin po kayo sa banal na kasulatan in the book of Matthew chapter 24. At titingnan po natin ang iba't ibang mga talata na sinasabi po rito na ito po mismo ay sinabi ng atin pong Panginoon. Matthew chapter 24 mula po sa talatang 3 hanggang sa mga talatang 14, ganito po ang sinasabi at ako po ay magbabasa sa Mabuting Balita, Biblia. Sabi po roon sa verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kaniyang mga alagad, kailan po ba mangyari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, verse 4, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw.
Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang mga dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Verse 14, last verse, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Kung titingnan po natin ang mga talata pong ito po ay isa sa mga ipinahayag ng Panginoon nung naroon po siya sa bundok ng Olibo kasama ang kanyang mga alagad, mga taong kanila pong tinuturuan. At dito po ipinahayag ng ating pong Panginoon yung mga bagay na mangyari bago dumating ang pagparito ng Panginoon at ang pagdating ng tinatawag na katapusan ng panahon. At kung titingnan po natin po rito, ang mga bagay na sinabi ng Panginoon, na sinasabi po rito'y maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Tandaan po natin, ito po yung isa sa mga palatandang sinabi mismo ng atin pong Panginoon na marami pong mga bulaang Kristo. Magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Ang tanong, kung ang atin pong pananampalataya at yung ating pag-ugat sa Panginoon ay hindi po matibay, baka isa po tayo at kasama po tayo sa pwedeng maligaw. Verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Kaya, kung titingnan po natin, magkakaroon po ng iba't ibang mga digmaan sa iba't ibang mga bansa. Kaharian sa kaharian, bansa sa ibang mga bansa. At ito po ay lalo pong lumalaganap at lalo po itong nangyayari. At makikita po natin na kahit sa ngayon, kahit mayroon pong mga iba't ibang mga banta na pagsalakay sa iba't ibang mga bansa, yung China ay napipinto at nababalita na nalulusobin po ang Taiwan. At alam po natin na pwede po tayo na dito po sa Pilipinas ay masangkot at madamay kapag nag-escalate po yung ganitong mga labanan at digmaan ng iba't ibang mga bansa. Kasi nga po, kaalyado po natin ang United States, mayroon pong mga bases o mayroon pong mga idka-site po rito sa atin pong bansa. At hindi po pwede na yung mga pwersa na narito ay hindi po magresponde doon. So ito po ay pwedeng kasamang targetin po ng China o ng ibang mga kapanalig ng China. At kapag nangyari po ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, kaharian laban sa kaharian mga bansa. At sabi rito, talagang dapat mangyari ang mga bagay nito. Ibig pong sabihin, sinasabi ng Panginoon na hindi po ito ordinaryo, hindi po ito nagkataon lamang. Kundi ayon po sa salita ng Panginoon na sa huling mga panahon, kinakailangang maganap ang mga bagay nito. Subalit, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mababahala. Hindi pa ito ang katapusan ng mundo.
Verse 7, maglalaban ang mga bansa, gayon din ang mga kanan, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. No? Sabi po dito ay maglalaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. So ito po ang nangyari sa ngayon, magkakaroon po ng tagutom. At ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 8, ito po ang matindi. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Kung ikukumbine po natin ang lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga pangyari pong ito, take note, ilagay po natin ito sa totoong senaryo. Kapag tayo po ngayon ay nakakaranas ng tinatawag, na-involve po tayo sa tinatawag na labanan, bagamat hindi po tayo direkta involved, kapag tayo po ay naapektuhan, iba po yung ekonomiya ng atin pong bansa, yung ekonomiya po ng ibang mga bansa na nakikipag-trade in sa atin, apektado po tayo yung ating pong mga pagkain, yung ating pong ekonomiya. Susundan pa ng tinatawag na magkakaroon ng mga tagutom. Pagkatapos magkakaroon po ng tinatawag na lindol. Kung isasabay-sabay yung lahat ng ito, ano po yung mangyari po sa atin? May labanan, mayroon pong mga lindol, mayroon pong mga baha, mayroon pong mga bagyo, mayroon pong mga kalamidad, na ito po ay iniinda po natin, nararanasan po natin, kung mag-shut down po yung lahat ng form ng communication, ano po yung mangyari po sa atin? Yung atin po mga mahal sa buhay sa ibang mga lugar, hindi po natin makontak, wala po tayong communication. Pagkakaroon po ng tinatawag na chaos, panic sa buhay ng marami po mga tao. Ramdam yung gutom, ramdam yung mga pagkasalanta. At kapag lahat ng mga bagay nito'y sabay-sabay na dumating, dito po makikita gaano katibay yung ating pananampalataya. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kapag dumating mga bagay dito, marami ang manlalamig at tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pag sinabi nating tatalikod sa kanilang pananampalataya, tinutukoy rito ng Panginoon ay talagang mga taong nananampalataya sa Diyos. Kung ito po na sinabi ng Panginoon, alam po natin ito po ay magkakatotoo. Ang tanong sa ngayong umaga, tingnan po natin ang atin po mga sarili. Kamusta yung pananampalataya mayroon po tayo na pinanghawakan sa ngayon? Kamusta yung buhay pananampalataya, yung paglilingkod po natin sa Diyos? Kung dumating kaya yung ganitong mga senaryo sa buhay ng bawat isa po sa atin, yung pananampalataya at tibay, mayroon po tayo ng ating pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon, pagkakilala sa Panginoon, tatayo kaya sa gitna ng mga sitwasyong ganito kapag ito po ay dumating? Kaya, napakahalaga. Sinasabi ng banal na kasulatan, let us hold fast the profession of our faith. Sapagkat darating yung mga panahon na maligalig, kaya ang sabi po rito sa atin po, binasa chapter 24, mapupuot sila dahil dito'y tatalikod, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, no? Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. No? Lalaganap ang kasamaan at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Tandaan po natin, hindi po ito sinasabing manlalamig ang pag-ibig ng iilan. Ang word na ginamit mismo ng Panginoon, maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pong pag-ibig sa Diyos. At kung marami, pwede po ba nating sabihin sa ating sarili, hindi ako kasama roon sa sinasabi ng Panginoon? Ikaw at ako lang ang nakakaalam. Kaya sinasabi ko po kanina, tingnan po natin yung presenting sitwasyon ng pananampalataya at kondisyon ng pananampalataya. Mayroon po tayo sa kanya-kanya. Kung sa gitna ng mga simpleng mga problema, bumibigay po tayo. Kapag ganito pa katindi yung atin pong naranasan, sinamahan po ng mga physical at ng mga natural phenomenon, nilindol, nawasak yung atin pong mga tahanan, wala tayo mga pagkain. Alam po ninyo, nakakalunos yung mga nasalanta ng bagyo. Pumipila doon sa kalsada, mayroon pong mga placard, kahit pagkain, kahit tubig, namamalimos. Isang lugar pa lang yun. Kung ito po ay sabay-sabay
na mangyayari sa buong Pilipinas. Hindi po tayo pwedeng maalalayan habang buhay ng atin pong gobyerno. Ayun nga, parang exclusive lang sa ibang lugar, pero hirap na hirap sila. Isang linggo pagkatapos po ng kalamidad, wala na silang makain, wala nang tubig, walang masilungan. Kapag umuulan, ano yung nangyari sa magkakasakit? At even ang atin pong government ay nakikita po natin hirap para supply ang lahat ng kanilang pangangailangan. Maring i-supply for 1 month o ilang weeks o until a month, pero paano po yung mga pangmatagan kapag lumamig po at maubos na po yung supply ng government? Sabi po ng banal na kasulatan, no? Kapag sinabi ko po kanina, kapag sumabay po yung mga tinatawag na kaguluhan, kapag na-involve po tayo sa giyera, yung atin pong government, ang kanilang atensyon ay doon sa ng internal defense ng atin pong bansa. So ibig pong sabihin, lahat ng ating resources, lahat ng ating pong pundo mapupunta po roon kung sasabayan po ito ng kalamidad. Ano pang pundo? Mahati-hati yung pundo na mayroon po tayo. At tayo po talaga ang apektado. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa verse 13, kaya't ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ano po ang sinasabi po? Matthew chapter 24, verse 14, verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ano po ang ibig pong sabihin po nito? Kapag dumating yung ganitong senaryo at sitwasyon sa buhay po natin, yung mayroon po lamang pananampalatayang tatayo hanggang dulo ang magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan. Paano tayo maliligtas kung tayo po'y tatalikod sa pananampalataya? Kung iiwan po natin yung pag-ibig sa Panginoon at lalaganap sa bawat isa po sa atin yung tinatawag na kasamaan. Kaya ang warning ng Panginoon, no? Tatalikod sila sa kanilang pananampalataya at maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya, yung pag-ibig ng marami ay kanilang iiwanan. Kaya sabi ng Panginoon, sino lamang yung manatili, nakakapit sa Diyos, umaasa, at nananatiling nakatayo sa kanyang pananampalataya, yun lamang ang maliligtas. Mananampalataya, tandaan po natin, hindi po ito yung panahon na tayo po ay parang pabading-banding sa paglilingkod sa Panginoon. Alam po ba natin kapag dumating yung ganitong senaryo, yung lahat ng ating kaalaman, lahat ng atin pong mga pera, lahat ng mga resources, mayroon po tayo, magaganda nating mga kagamitan, anumang mayroon po mga bagay na atin pong pinagkakaabalahan sa sanlibutan ito. Pagdating ng ganitong senaryo, hindi po natin ito mapapakinabang. Inga kat kwarta, kung inga tagutom. Kung uya, itabak yun ang pagkao. Kung pirmi kitang gingluyog-yog, lindol. Nakakaranas kita iba't ibang mga baha, iba't ibang mga kalamidad, bagyo o anuman, bilang parusa ng Panginoon sapagkat nililiglig ng Panginoon ang sanlibutan ito sapagkat ang kanyang sinabi, minsan pa yayanigin ko hindi lamang ang lupa kundi ang langit. Ang salitang minsan pa ay nagsasabi-sabi po sa atin pong binasa sa atin pong teksto sa aklat po ng Hebrews chapter 12 na aalisin yung mga bagay na nayayanig upang maiwan yung mga bagay na hindi nayayanig. At sana kung inalis yung mga bagay na nayayanig at maiwan yung mga bagay na di nayayanig, tatlong katotohanan yung sinabi ko po kanina. Ang trono ng Diyos, ang hindi nayayanig. Sana tayong mga mananampalataya o totoong mga anak ng Diyos, hindi po tayo natitinag at maiiwan pa rin po tayong nakatayo. At pangatlo, yung pananampalatayang hawak-hawak po natin, sana'y hindi po natitinag at hindi po nayayanig. Pagkatapos ng iba't ibang mga kalamidad, wala pong maiiwan. Kung mawala yung ating mga ari-arian, mawala yung ating pong mga bahay, mawala yung ating pong mga propiedad,
sana ang maiwan sa atin at mananatili sa atin ay yung ating matibay na pananampalataya at pananalig sa Diyos. Mangyayari lamang po ito kung ang atin po mga sarili patuloy po nating ipinagkakatiwala at inilalagay sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Mananampalataya, hindi na po ito yung panahon na tayo po ay mag-focus ng lahat ng ating atensyon sa mga bagay ng sanlibutan ito. Ako po'y naniniwala, palatandaan po ito na talagang tunay na malapit nang dumating ang Panginoon. At yung lahat ng ating pong pinagpagalan, yung lahat ng mga bagay na doon po natin ibinuhos yung atin pong lakas, pagpapagod, mawawalan po ito ng kabulan sapagkat ito po yung mga bagay na pansalibutan. Ang mga bagay na hindi po mawawala ay yung mga bagay na espiritual. Kung paano po tayo kumapit sa Panginoon, kung paano po tayo naging malapit ang atin pong relasyon sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid. Tingnan po natin, alalahanin po natin yung buo po nating pamilya. Sa panahon ng kalamidad at sa panahon ng pangangailangan, maaaring tayo pong iba po sa atin, matibay po tayo sa ating pananampalataya. Pero how about, paano naman yung atin pong mga kasambahay, atin pong mga anak, atin pong mga apo, na kung minsan hindi po natin makita sa loob ng sambahan, paano sila tatayo? Paano sila maninindigan kung kulang yung kanilang kaalaman sa salita ng Panginoon? Kulang sa pagpapaalala ng salita ng Panginoon sapagkat hindi nga umaatid ng mga pananamba. Ako po'y naniniwala, paano po natin tatayuan yung ganito kahirap na sitwasyon gamit yung ating kaalaman sa salita ng Panginoon kung wala po tayong matibay na relasyon sa Panginoon? Wala tayong malinaw na pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon hindi nakatanim sa atin po mga po sapagkat abala po tayo sa mga bagay ng sanlibutan ito. Tandaan po natin, magiging kawawa yung mga mahal sa buhay po natin. Huwag po lamang nating isipin ang atin po mga sarili. At ako po'y naniniwala, responsibilidad ng bawat isa po sa atin na tingnan ang ating sarili, ang ating sambahayan sapagkat dito po nakasalalay kung magiging anong klaseng mananampalataya at pananampalataya mayroon po tayo pagdating ng oras. Ako po'y naniniwala, sa totoo lang, kung kulang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, kulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, kulang tayo sa pananalangin, at kulang po tayo sa pag-attend ng mga natin po mga church services, hindi po tayo lalago talaga sa pananampalataya. Huwag po nating iasa ang atin pong paglago sa pananampalataya tuwing araw lamang ng linggo ng umaga. Kapag ginawa po natin ito, masusurpresa po tayo pagdating ng ganitong mga senaryo sa buhay po natin. Wala po tayong sapat na lakas na paghuhugutan sapagkat kulang na kulang po tayo sa pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon. At ito po yung ating pong panalangin at nais na sana lahat po tayo ay magkaroon po ng talagang tunay na layunin, tunay na pagkaunawa. Hindi na itong panahon na mag-focus po tayo sa iba't ibang mga bagay. Ito yung panahon na maging matapat sa Panginoon. Na ialay at ibigay yung lahat na mayroon po tayo sapagkat alam po natin hindi na magtatagal ang sanlibutan ito. Tinitingnan po natin, pinaghahandaan po natin ay yung senaryo na tayo po ay kukunin ng Panginoon. Sabi ng atin pong binasa kanina, the throne, yung kingdom ng Panginoon, yung trono ng Diyos ay hindi po matitinag. Kaya sabi ng banal na kasulatan, Matthew, John chapter 14, ano po ang sabi po roon? Huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabahala. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. At sinasabi ko sana sa inyo ngayon, ako'y pupunta roon upang ipaghanda kayo ng mga dako matitiran. Kapag natapos ko ng maipaghanda kayo, babalik muli ako para kunin kayo upang kung saan ako dumuroon, naroon din ako. Ang dulo po ng chapter 24 natin pong binasa kanina ay ang verse 14 na nagsasabi roon, at ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga kinapal o sa lahat ng mga bansa, saka darating ang wakas. Ibig pong sabihin, darating talaga ang wakas.
Sinisiguro lang ng Panginoon na lahat ng mga tao ay makaalam at makarinig ng salita ng Panginoon. Ikaw at ako, kahit nakaalam po tayo ng salita ng Panginoon, kung hindi po natin panghahawakan yung mga bagay na atin pong natutunan sa salita ng Panginoon, hindi po natin gagawin patibayin yung ating pananampalataya at alagaan yung pananampalataya, mayroon po tayo. Tandaan po natin, baka isang araw masurpresa po tayo at kasama po tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan na mga pag-ibig at pananampalataya ng marami na tatalikod at hihiwalay sa Panginoon. Tandaan po natin, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Hindi po ito pananakot. Ito po ang sinasabi mismo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Sapagkat alam po niya, marami talaga ang tatalikod sa pananampalataya. Marami talaga yung iiwanan at manlalamig sa kanila pong pag-ibig sa Panginoon. Sapagkat hindi nila kayang tayuan yung mga kahirapan na kanila pong nararanasan sa mga panahon na darating. Ang tinutukoy ko po ay yung mga lindol at iba't ibang kalamidad na pwedeng maranasan po natin. Ang aking panalangin bilang lingkod ng Panginoon sa bawat isa na narito ngayon, sana yung atin pong mga buhay, patibayin po natin. Kalingayin po natin, isama po natin yung buo po nating pamilya. Sapagkat ito naman po yung puso po natin. Kung binibigyan po natin sila ng sapat na atensyon, mapag-aral, magkaroon ng magandang bukas, magkaroon ng magandang trabaho, samantalang alam po natin na yung mga bagay na ating sinisika para sa kanila, binibigyan po natin ng lahat ng atensyon, lahat ng pagod at lahat ng ating resources, alam po naman natin ito po ay maiiwan lamang at dito sa mga bagay sa sanlibutan. Hindi po natin ito mapapakinabangan kapag tayo po'y kinuha na ng Panginoon. Sa isang banda, sana naman, bigyan naman natin ngayon ng pansin ng mga bagay na magpapalakas ng atin pong pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. At ito po ay gawain, ito po yung sana yung desire at panalangin ng bawat isa po sa atin. Habang hiniling ko po ang lahat na tumayo sa ngayong umaga, tingnan po natin ang atin po mga sarili. Tingnan po natin ang atin pong mga pamilya, ang atin pong kasambahay. Masasabi po ba natin na kapag dumating yung ganitong problema, ganitong kahirapan na sinasabi ng banal na kasulatan, makakatiyak ba tayo at pwede nating sabihin sa ating mga sarili ng buo po nating pamilya kasama tayo ay tatayo sa gitna ng ganito pong mga sitwasyon? O pwede nating masabing baka sila ay kasama doon sa sinasabing manlalamig ang pananampalataya, tatalikod sa Panginoon, manlalamig ang pag-ibig at iiwanan at hindi makakasama doon sa sinasabing maliligtas sapagkat hindi naging tapat hanggang sa wakas. Kung ito yung desire po natin sa ngayong umaga, na sa mga nangyari ngayon sa sanlibutan, manatili tayong matibay, isa lamang yung paraan. Ang tayo po'y lumapit, ang tayo po'y magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hilingin natin at sabihin po natin sa Panginoon, patibayin mo po ang aking pananampalataya. Bigyan mo ako ng lakas ng loob at patuloy na katatagan, kasipagan na maglingkod sa Panginoon kasama ng aking buong pamilya. Sapagkat ito lamang yung tanging pwedeng magawa po natin. Malapit nang dumating ang Panginoon. Yung mga tanda na yan ay nagpapatunay na hindi na siya magtatagal. At sana pagdating ng Panginoon, hindi lamang tayo handa, kundi tayo'y nanatiling nakatayo sa ating pananampalataya. Habang inawit po natin, ang isang chorus na gawin po natin panalangin. At kung nais mo na diyan lang sa iyong upuan o lumapit sa unahan at sabihin mo, Panginoon, totoong ang panahon ay napakahirap na. At hindi ko po alam sa aking sarili kung kaya kong tumayo, kung kaya kong maging tapat hanggang sa wakas para maranasan ang kaligtasan na sinasabi mo sa iyong mga salita. At kung sa ngayong umaga mayroon tayong iba't ibang mga pangamba, ang isa lamang ang solusyon, ang lumapit at magpakumbaba sa Panginoon. Hingin yung awa ng Panginoon.
hingin yung kanyang patnubay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, na tayo po ay sangkapan ng kanyang kapangyarihan, sapat na kalakasan at matibay na pangunawa, na patuloy po tayong masangkapan ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Habang inawit po natin ang isang chorus na yun. Hallelujah. Sa ngayong umaga, habang tayo po ay nakatayo sa atin pong mga presya, ituon po natin ang ating pong puso, ang ating pong kaisipan sa Panginoon. Maraming mga bagay na tayo po ay nasayang sa paglilingkod sa Panginoon. Maaaring hindi sapat yung oras, panahon na atin pong inialay upang ibigay yung ating pong sarili na magbibigay ng kalakasan ng ating pananampalataya. Sa oras na ito, idong panahon na pwede nating sabihin, lumapit po tayo sa Panginoon. Panginoon, susunod ako sa iyo, pero kailangan ko yung iyong kalinga. Kailangan ko yung kalakasan, yung kapangyarihan, sapagkat hindi natin magagawa ang mga bagay sa sarili nating lakas, maliban sa kapangyarihan na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kung nais mong lumapit sa unahan at tayo po ay sama-samang dudulog sa Panginoon, hingin po natin sa Diyos na tayo po ay patuloy na samahan sa kapan ng kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Sa Panginoon, mayroon po akong mga kahinaan, mayroon akong mga pangamba. Nais ko sa aking sarili matanggap yung kalakasan na nanggagaling sa Ine. Kasama, hindi lamang ako, kasama ng aking buong pamilya. Samahan, tulungan mo ako. Ito yung panahon na tayo po ay lumapit sa Panginoon sa ngayong umaga. At nais ko pong manalangin sa bawat isa sa Ine. So malaya ka po, nais mong lumapit sa unahan, na sinasabi po natin sa Panginoon, narito ang buhay ko. Sa mga bagay na nagaganap, sa mga bagay at mga pangyaring pwede pong maganap. Hindi ko po alam kung kaya kong tumayo sa gitna ng mga bagay na ito. Pero ang tanging alam po natin, kung ang Panginoon nakasama po natin, ang kanyang kapangyarihan kasama po natin. At gawin po natin mga panalangin habang tayo po ngayon ay narito po sa una. Isipin po natin yung atin pong mga mahal sa buhay. Alam po natin, hindi po nagiging totoo, maging matapat sa paglilingkod sa Panginoon. Atin silang itaas, ilapit sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, samahan, maawa po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Kasi malaya po ang bawat isa. Lumapit po tayo sa unahan at ako po'y naniniwala. Ang Panginoon po ang nakakakita sa atin po mga puso, sa atin po. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos. Salamat po dahil alam po namin, O Diyos, na kahit sa gitna ng ganitong kalagayan, ganito pong mga pangyayaring nagaganap sa sanlibutan, hindi po kami natitinag, hindi po kami nababahala. Sapagkat ito po, Panginoon, ay kaganapan at katuparan ng mga sinasabi niyo po sa inyo pong mga salita. Na sa huling mga panahon, Panginoon, kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito. Subalit, pagkamat ganito po, Panginoon, ang nangyayari at kalagayan ng amin pong sanlibutan sa ngayon, ang amin pong patuloy na dalangin, tulungan niyo po, Panginoon, na ang bawat buhay ng inyo pong mga anak ay maging matibay, maging matatag, at patuloy, Panginoong, nagtitiwala po sa inyo. Patibayin niyo po, Diyos, ang pananampalataya ng bawat isa. At sa pangalan ni Jesus, amin pong patuloy na dinideklara ng kapangyarihan ng banal na Espiritu'y patuloy, O Diyos, na maranasan at isangkap sa bawat isa po sa amin. Dahil alam po namin, Panginoon, sa huling kapanahon ito, ito lamang, Panginoon, ang amin pong kailangan. Pagpalain niyo po, Diyos, ang inyo pong mga anak na nakatayo sa inyong harapan sa ngayong umaga. At kami po'y naniniwala, Panginoon, tulad ng inyo pong salita, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At dahil dito, Panginoon, panatag kami, may pag-asa kami, Panginoon, na anuman ang mangyari, kayo po ang Diyos na kasama po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, mula sa pagpapalang pinansyal, pisikal, material, lalo higit sa pagpapalang espiritual. At amin pong dalangin, Panginoon, na lahat ng nakatayo sa ngayong umaga, Panginoon, hindi po kasama doon sa mga taong sinasabi po, O Diyos, na sa huling panahon ay tatalikod, manlalamig sa kanilang pananampalataya. Tatakan niyo po, Panginoon, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, O Diyos, ang bawat desire ng inyo pong mga anak sa ngayong umaga. Salamat po sa inyo pong mapagpalang kamay. Amin pong ipinagkakatiwala ang bawat buhay na inyo pong malang sa ngayong umaga. Salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat po sa inyo pong pag-ibig na patuloy po naming nararanasan. Lahat ng ito'y amin pong patuloy na hinihiling, ipinagkakatiwala at inasan mula po sa inyo. Salamat po sa inyong ginawa at patuloy na gagawin pa. Lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon, ay para sa inyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Bago ang ating closing prayer, awitin po natin yung Diyos na makapangyarihan. Amen. Hallelujah. At ang pangako ng Diyos sa atin, hindi tayo iiwan. Ang
Lord, sa natapos naming gawain. Dalangin ko, Panginoon, na ingatan niyo, Panginoon, kami sa aming paghihiwalay, Panginoon, sa ngayong araw at ibalik niyo, Panginoon, kami sa darating na linggo, Panginoon.